Attorney, legal ba ang pagbili ng lupa kung rights lang ang usapan at walang titulo? Ang pagbili ng rights ng isang lupa na walang titulo ay delikado dahil hindi ka sigurado kung ang nagbebenta sa iyo ang tunay na may-ari nito. Wala ka ding hawak na patunay ng boundaries ng lupa na binibili mo. Ang pagmamay-ari ng lupa ay napapatunayan sa pamamagitan ng hawak na titulo na kung tawagin ay Transfer Certificate of Title or TCT o sa mga condominium naman, Condominium Certificate of Title or CCT. Ayon sa maraming Supreme Court decisions, the best proof of ownership of a piece of land is the Certificate of Title. Ito ang tinatawag na titulo ng lupa at wala nang iba pa. Yung tax declaration ay hindi titulo ng lupa. Maraming Supreme Court decision din ang nagsasabi na ang tax declarations at mga resibo ng pagbabayad ng buwis sa lupa ay hindi ebidensya ng pagmamay-ari ng lupa. Kung ang nabili niyong rights ay walang titulo, ang naililipat lamang na karapatan nito ay ang karapatan na hawak ng seller o nagbenta. Kung ang nagbenta ay wala talagang right sa lupa dahil isa lamang siyang squatter o may ibang hawak ng may titulo, yung bumili galing sa seller ay magkakaroon lamang ng rights din ng isang squatter na walang karapatan sa lupa. Kung ang lupa naman na nabili nyo ay agricultural land at awarded land ng gobyerno sa mga magsasaka tulad ng CLOA o yung Certificate of Land Ownership Award o EP or Emancipation Patent, ito ay hindi pwedeng basta-basta i-transfer kanino man except sa mga qualified beneficiaries. Tandaan po natin, ang titulo ng lupa ang pinakamatibay na ebidensya ng pagmamay-ari ng lupa. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat po. Mga kapatid, Justin Quirino po. Masayang kwentuhan at makapulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.